Alam mo ba bilang debater ng mga Muslim na itong Allah ay sinasamba na ng mga pagano noon at may 3 anak batay mismo sa introduction ng Quran. Totoo o hindi? Okay, ganito po. Totoo po yun. Ang ating pagsatriso, the Bible is an inspired word of God. Tanong, anong nakasulat sa 1 Timothy chapter 3, verse 16 o 15 hanggang 16? Sa Bibliang dala mo, the Living Bible. Ito po ang pagkakasabi sa Living Bible with paraphrase. The whole Bible was given to us by inspiration from God and to make us realize what is wrong in our lives. It is strengthen us out and help us to do what is right. Tanong, sang-ayon ka ba ng ating paksa ay nabasa mo sa Bibliang dala mo mismo? Okay po, konting katahimikan lang po. Sunod nga pangutana. Ingon ka man kaganiha, niabot kag idol. Ang akong pangutana. Wa ba'y Muslim nga nag-worship kang Muhammad? Igsoon, daghang mga Muslim, dili lang kay Muhammad. Daghang Muslim na nagsimba sa baliti. Baliti ha? Dili lang si Muhammad. Naay mga Muslim musimba og lubong. Naay mga Muslim musimba og mga larawan. Naay mga Muslim musimba og kwarta. Daghang kayo. Okay. May hamon yung si Indasan, iwan ko kung susunod na ba ito. Walang personalan. Kawendel, hinahamon kita ng debate. O si Karashid po ito, ha? Imam ng Masjid al-Bruhan. Tayo naman ho ang magharap. Sa mga kapatid natin, sige nga, ano ang posibleng magandang topic na dapat tatalakayin namin ni Ustad si Indasan? Paki-comment kayo. Yan mga kapatid, napansin niyo nagkukontrahan na ngayon ang dalawang ustads ng Islam. Si Ustads Abraham Romas na naging kaharap ko sa debate dahil ang paksa kasi noon ay patunayan na yung Islam ay tunay na relihiyong tatag ni Allah at ako naman ang tutol. Ngunit, sa kanyang deliberation, tinitira niya ang mga sagradong imahin sa simbahang katoliko ng mga Diyos-Diyosan. Kaya tuloy, ginamit ko yung footnote ng kanilang Quran. At tinanong, wala bang mabasa sa footnote ninyo na sinasamba si Muhammad? Ang problema, di lang si Muhammad ang sinasamba, kundi ang dami lang pala. Sunod na ko nga pangutana, Ustad. Hinaan namang Islam. Kung mabasa nako sa inyong libro nga naguluhag Islam, the Religion of Humanity, nga nag-ingon sa pahina 5, nga ang Islam miabot lang sa kalibutan sa pag-abot ni Muhammad. Uyong kang sayop na Sayop, igsoon. Kanang tawhana, i-jupit ko na. Kung mag-eskwela siya, kanang piglo na ba kong Islam? Sayop na, igsoon. Mayroon siya, iabot sa kalibutan sa kapanahon ni Muhammad. Igsoon, kanang tao, puting sayop pa na. Gisungay kayo niyang Quran. Ano lang, affirmative side. Kining gigamit karon sa negative side nga usa ka basahon. Imo ba ning ingon nga sayop ni? Ingon ko igsoon, sayop kaayo ka na. Kaya klaro Sayop. kayong gisungag ang Quran. Sayop, Ang Quran na okay. ba nagsulti? Okay na. So, sayop, pakpakan. Sunod nga pangutana. Ingon ka man kaganiha, niabot kag idol. Ang akong pangutana. Wa ba'y Muslim nga nag-worship kang Muhammad? Igsoon, daghang mga Muslim, dili lang kay Muhammad. Daghang Muslim na nagsimba sa baliti. Baliti ha? Nagulubahan sa binaning akin na. Ang manuga, sumanuga, na binaning suwain yan, binaning suwan yan.
At sutukan yan, binanin. Na dili lang si Muhammad, na ay mga Muslim musimba og lubong, na ay mga Muslim musimba og mga larawan, na ay mga Muslim musimba og kwarta, daghan kayo. Pero ang among reliyon dili basihan ang mga Muslim, basihan ang Quran. Okay. So, ang tubag ba nimo nag-ingon nga dunay mga Muslim ni simbang Muhammad kay duna po yung Muslim ni simbang baliti. Duna. Okay, so mo ay tubag. Mga Muslim musimba kay kahoy. Kung mao, Napa, sunod nga pangutana. Pila pa ka minuto kayo? Pila ka minuto? Ha? Duna pa 8 minutos. Okay, padayon. Sunod nga pangutana. Kung mao husto ning niang kang piktal nga komentary nga dunay Muslim nga nagsimba kang Muhammad. Tinuod igsoon bilang anak kadaghang mga tao nga nagsimba kay Muhammad. Naa pa na nagsimba pa kay Khomeini, naa pa na nagsimba pa kay maskin kinsa lang. Pero sa akong gisulti, dili na mo basihan ang among translation, dili na mo basihan kung unsa gisulat sa usang kaskalan. Ang among basihan Quran o ang hadith ni Prophet Muhammad, peace be upon him. Sunod nga pangutana. Ingon ka man kaganiha nga ang Islam usa ra gyud gisimba ang Allah. Samtang karon miingon ka, dunay mga Muslim nagsimba og kahoy og baliti. Ug naapoy nagsimba kang Muhammad, asa may tinuod si mong pamahayag ganiha. Igsoon, ang pag-ingon nako nga si Allah lamang ang gisimba sa mga Muslim, dili na nagpasabot kung wala nila ang gisimba. Gingon nako, ang mga Muslim nagsimba nga si Allah ang Dios, pero dili nagpasabot nga wala nila ang supposed. Gingon nako, si Mr. Windel ang bantugan nga manugdebate sa Pilipinas. Bantugan nga debate sa Pilipinas. Si Windel, tinuod siya lang ba? Daghang mga debatidor, mas maayo pa ni Windel. Mausap igsoon, kung ingon nga mga Muslim nagsimba sa Dios, tinuod na. Pero naa po nagsimba lain. Kung ingon ko, wala na gyud nagsimba, nag-ingon ko nga, walay Muslim na nagsimba ni Muhammad sa ko. Pero wala ko nagsulti nga walay Muslim nagsimba ni Muhammad. Pag ingon nimo kaganiha nga wala gyud laing gisimba kundili si Allah lang. Karon miong ka naa day nagsimba ni Muhammad. Uyon di ka nga dili kay wala lang gyud lain. Ang akong gisulti igsoon, ang ginatudlo ni Allah nga siya lamang ang simbahon. Ang ginatudlo ni Allah nga siya lang limpahon ug walay nila. Pero dili na nagpasabot igsoon nga walay mga Muslim na nagsimbag kahoy di bulto, daghan gihapon. Pero igsoon, dinhi nato tan-awon sa Quran. Mo na akong pasabot na ganiha sa pag-ingon nako nga gisugo ni Allah nga siya lang simbahon. Qul huwallahu ahad. Allahu Samad, nga siya lamang ang bugtong Diyos ug wala nilain. Kung doon na may nagsimba sa lain, dili ang Quran ang nagsayop. Di katong mga Muslim nga nagsimba sila ang nasayop. Iba kay Ustads sa kaging dahil nandigan siya kahit nabasa hindi talaga sinasamba si Muhammad. So, dito tayo sa pahayag mo, Ustads Bashir. Ginamit mo kanina ang aklat na sinamba si Santa Maria, therefore dinyo siya. Tanong, sa Quran, wala bang footnote na may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Okay po. Ganito po, no? Ang tanong niya, napunta kay Propeta Muhammad kay Maria. No? Ang layo. O, sasagutin po Objection, natin. moderator. Sumasagot ako. Objection, moderator. What is the objection, basis? Objection, klarong-klaro yon. Ang sabi sa kanyang deliberation kanina, pag sumamba, pag Diyos na. Kaya, tinanong ko, kung dinyo si Santa Maria dahil may salitang pagsamba sa footnote ng kanilang Quran, wala bang mabasa na si Muhammad sinasamba? Okay, the moderator would like to rule that the issue is pag sinasamba, there is a description na a conclusion, subject for rebuttal na maging Diyos. Kaya, kapag ito ang pinadayag na sinasamba ang mahal na birhen, kaya nga may conclusion na maging Diyos, ang question po, hindi ba totoo na sa Quran sinasamba si Muhammad? Please clarify whether it is true, a categorical question. Proceed. Okay, ito ang question. Dahil sa nilatag niya kanina, na ang salitang pagsamba pag Diyos na, therefore si Santa Maria din Diyos na. Now, bilang debator ng Islam,
Alam mo ba na kahit sa footnote ng Quran ninyo, may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Okay, ganito. Sasagot po ako. Okay. Wala pong matinong Muslim. Sino po sumasamba kay Propeta Muhammad? Dahil malinaw ang katuruan sa pananampalatayang Islam. Ang Allah lamang ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba. Kung yan ay nakasulat dyan sa footnote, dapat alam mo yan, nag-aral ka. Yung footnote ba, kasama ba dyan sa Quran? Salita ng Panginoon? Oh, dapat alam mo yan, Brother Wendell. Mababaw ang pangunawa mo. Sige, magtanong ka. Objection, moderator. Walang side comment. Ay, sorry. Okay. Okay, pinatawa na kita. Okay. Okay, Proceed with question number 2. proceed. Ito ang malinaw kong tanong kasi. Hindi ko tinanong, moderator, kung ang footnote hindi kasali sa salita ng Diyos sa Quran. Ang tanong ko, kung ang definition mo ng pagsamba ay pag-Diyos na, si Santa Maria, sinamba din niyo siya, alam mo ba, bilang isang debater ng Muslim, na sa footnote ng Quran ninyo, may sumasamba kay Muhammad? Okay. Okay, ulitin ko lang po, linawin ko lang ulit, mas malinaw po. Kaya nga po, wala pong Muslim na sumasamba kay Propeta Muhammad. Bakit? Dahil wala namang nakasulat sa Quran eh. Kung may footnote dyan, yan ay pinuputol mo lang. Pakibasa mo, Mr. Moderator, yung Quran. Yung footnote na sinasabi niya. Oh, Request siya, moderator. sige. Okay. Oh, The time suspended. okay. Ito. Pwedeng buo para at least paki-explain na rin sa mga audience natin. Ako nahahawak. Okay, okay lang. On the morning when the prophet died, Abu Bakr came into the mosque at Al-Madinah and found the people all distracted, and Umar telling them that it was a sin to say that he was dead. And Bakr went and ascertained the truth, and coming back into the mosque, cried, "Lo, as for him who worshipped Muhammad, Muhammad is dead." Again, lo, as for him who worshipped Muhammad. Okay, pakituloy niyo po. Proceed. But as for him who worshipeth Allah, Allah is alive and death not. Then he recited this verse, and it was I, if the people had not known till then that such a verse had been revealed. Pakiulit nga po dito. Dito. Pakiulit lang po. Sige. Ito po, for him. Ito yung for, And it was as ito po, for him. Okay. Para For maintindihan nila. him, Okay. for him Okay. who worshipped Muhammad. Okay. Period. Saglit lang po. Muhammad Okay. is dead. Okay, Muhammad is dead and But as for him okay. who worshipped Allah, Okay, Allahu Akbar. Okay. O sige. Allah is alive. Okay, mashallah. Sige. Proceed. Okay, paki-explain mo nga, Mr. Moderator. The moderator has no role to explain on both sides. Okay. The moderator has only to rule on both sides. Okay, sasagutin ko po. Tanong. Sasagutin ko po yun. You Oras have the ko. floor. Yes, okay. Unang-una, maliwanag po yung nakasulat. Kung sino daw ang sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. At kung sino naman ang sumasamba sa Allah, ang Allah ay nananatiling buhay. Oh, pinutol niya eh.
Oh, huling-huli. Okay. Huling-huli ka ngayon. Hindi ka makakalusot. Si Basir ang kausap mo. Sunod na tanong. O sige. Oo. Tanong. Sunod na tanong. Itong nakasulat sa footnote ninyo na pilit mong iniwasan, who worship Muhammad, ito ba'y present tense o past tense? Okay, ganito yon. Yan po ay pinapakita dyan nung kay Propeta Muhammad, nung siya po ay namatay na, may mga tao na nalungkot sa sobra at ayaw na nilang mag-ibada, magsamba. Kaya nga, sabi ng isa, si Abu Bakar, sabi niya, kung kayo ay sasamba sa Allah, si Muhammad ay patay na, pero ang Allah nananatiling buhay, kaya dapat siya ang sambahin. Maliban sa kanya, wala nang iba. Yan ang maliwanag. Oh. Moderator, ulitin ko ang tanong. Ang binasa ng moderator ay nagsabi, for him who worshiped Muhammad, Oh. ang worship na ginagamit dito, present tense o past tense? Oh, ganito yon. Kasi nga po, yung sinasabi po dyan, lumapit ang mga tao kay Abu Bakar, yung unang kalipa. Ngayon, sabi niya, kung mayroong sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na, pero ang Allah, buhay siya, kaya dapat yun ang sambahin natin. Hindi ang mga tao inuutosan na sambahin si Muhammad. Para maintindihan mo, malinaw yung nakasulat dyan. Okay. Huwag mong balaktutin. Sunod na tanong. Proceed with the next question. Moderator, dahil din niya sinagot categorically, yung ginamit dito, for him who worshiped Muhammad, ang worship ba dito, ang worship ba na ginagamit dito, past tense o present tense? Ganito yon, brother. Kasi yan, unang-una, nakalagay yan This dyan, is ang liwanag. a- Okay, this is categorical and then you may answer it past tense or present tense and then you can qualify. Okay. Yung pangyayari kasi na yan, unang-una, para maintindihan natin, nung panahon ni Propeta, ni Abu Bakar, kasi siya na po yung naging kalipa, namatay na po si Propeta Muhammad. No? Hindi nangangahulugan na sumasamba ang mga Muslim sa panahon niya. Kaya lang yung mga tao, nalungkot sila dahil nga namatay na ang Propeta Muhammad. Hindi yan sumasamba kay Propeta Muhammad. O sinong tao ang sumasamba kay Propeta Muhammad? Pakibasa mo dyan, kung meron dyan. Sunod na tanong. Itong nakasulat na sinabi, for him who worshiped Muhammad, ang ibig sabihin dito, worship, hindi sinasamba. Ganito yon. Unang-una, walang Muslim nga nasasamba kay Propeta Muhammad. No? Ang sinasabi dyan, hindi sinasamba talaga si Muhammad. Yung panahon na yon, nalungkot yung mga tao dahil sobrang lungkot nila, namatay na si Propeta Muhammad. No? Kaya nga sabi dyan, kung sasamba kayo kay Muhammad, patay na siya. Pero kung sasamba kayo sa Allah, ang Allah palaging buhay at kailanman hindi siya mamamatay. Yan. Yan ang nakasulat. Maliwanag. Huwag mong putulin, Wendell. Hindi Huwag ko, mong putulin. moderator, categorical question. Ang tanong diyan, nakasulat dito, for Mr. him Moderator, who worshiped Okay. Objection. Okay, Paulit-ulit. the issue has already been Categorical. repeated. The answer has been repeated, and then you may reserve everything during the rebuttal. Proceed with kilometric questions. Proceed. Okay, follow-up question. Batay dito. Ibang question. Pag sinabing, he who worshiped Muhammad, sino itong tinutukoy na worship Muhammad? Kristiyano, Muslim? Wala ngang Muslim na sasamba kay Propeta Muhammad. Ayan ang liwanag na nga dyan eh. Sinabi na nga dyan ni Abu Bakar, kung kayo sasamba kay Muhammad, si Muhammad patay na. Pero kung kayo ay sasamba sa Allah, ang Allah nananatiling buhay. Yun ang dapat nating sambahin. Dapat ikaw din, Wendell, sambahin nyo ng Allah. Para na sa ganun, magtagumpay tayo dito sa mundo at higit sa kabilang buhay. Takbir! Allahu Akbar. O yun, yung Bakit sinabi ni Abu Bakar na worship Muhammad kung walay
nagsamba kay Muhammad? Ganito. Ganito po yun. Unang-una, yung sinasabi ni Abu Bakar, kasi nga po, yung kwento po niyan, yung panahon na yan, nalungkot na yung mga Muslim, ayaw na nilang mag-ibada kasi nabigla sila, namatay na si Propeta Muhammad. No? Kasi dapat maintindihan natin yung tauhid. Kapag tumigil tayo sa pagsamba, ibig sabihin doon, nasa tao lamang tayo. Pero kung patuloy tayo sumasamba, yun ay para lamang sa Allah. Kaya nga sinasabi dyan, kung kayo ay sasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. Pero kung kayo ay sasamba sa Allah, ang Allah palaging buhay, mananatili, magpakailanman. Siya ang sambahin nyo. Yan ang maliwanag. Paulit-ulit na lang yung tanong eh. Wala bang ibang bago? Okay. Sunod na tanong. Totoo ba, o alam mo ba bilang debater ng mga Muslim, na itong Allah ay sinasamba na ng mga pagano noon at may 3 anak batay mismo sa introduction ng Quran? Totoo o hindi? Okay, ganito po. Totoo po yun. Bakit? Bago kayo maging masaya, ganito po yun. Ang Propeta Muhammad ipinadala sa loob ng 23 years. Bakit? Para yung mga peking Diyos, kasi sabi nga ng Quran, pinadalang mga propeta, para yung tao hanguin sa peking pagsamba sa ibang Diyos, maliban sa Allah. Ano sabi? Si Propeta Muhammad, ayon sa kasaysayan, meron siyang naipalabas na 360. Tapusin ko na lang to. Tapusin ko na lang yung sagot ko. Okay? O, tapusin ko na lang. Kaya nga, mayroon 360 idols. Hindi lang po yung 3, Ka Wendell, para maintindihan mo. 360 idols. Yun lang ang inabot mo eh. Pero 360 pala. Oh, dapat nilaliman mo pa ang pagre-research mo para malaman mo ang katotohanan. 360 idols. Pero ang mga pagano, kilala nila ang Allah, kaya nga mayroong Allah. Ang problema lang, tinatambalan nila ang Allah. Kaya ang tawag sa kanila, mga pagano, dahil sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa peking Diyos, maliban lamang sa Allah. Takbir! Allahu Akbar. O yun. O, tapos na. Paano? Tapos na? Okay. Time is up for 10 minutes interpolations. Ginamit mo kanina ang aklat na sinamba si Santa Maria, therefore dinyo siya. Tanong, sa Quran, wala bang footnote na may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Alam mo ba, bilang isang debater ng Muslim, na sa footnote ng Quran ninyo, may sumasamba kay Muhammad? Okay. Okay, ulitin ko lang po, linawin ko lang ulit, mas malinaw po. Kaya nga po, wala pong Muslim na sumasamba kay Propeta Muhammad. Sunod nga pangutana. Ingon ka man kaganiha, niabot kag idol. Ang akong pangutana, wa ba'y Muslim nga nag-worship kang Muhammad? Igsoon, daghang mga Muslim, dili lang kay Muhammad. Daghang Muslim na nagsimba sa baliti. Baliti ha? Dili lang si Muhammad. Naay mga Muslim musimba og lubong. Naay mga Muslim musimba og mga larawan. Naay mga Muslim musimba og kwarta. Daghang kayo. Okay. Okay. Tatalakayin natin ito mga kapatid sa punto por punto. Samahan ninyo ako. Ating tatalakayin itong nagkontrahan, ustads versus ustads. Kaugnay sa footnote ng Quran nila kung sinasamba ba si Muhammad. So against yan sa tauhid. Dahil yung tauhid ay si Allah lamang ang dapat sambahin. No? Wala nang iba. Pero, may naipit
at umamin na hindi lang pala si Muhammad ang sinasamba. Marami pang sinasamba. So, meron pong 15 minutong paglilinaw para kay Brother Wendell Talibong. Ano po, yung pong rules na kung saan napag-usapan natin, magtatanong lang siya. Hindi po siya pwedeng mag-rebuttal. Ano po, o kung ano pa man. Magtatanong lang at kung anong tanong, aantayin niya kung anong sagot ng ating kapatid na si Sir Barcelona. Okay, start now. Unang sagot. Unang tanong. Ginamit mo ang aklat Katoliko. Gagamitin ko rin ang aklat Muslim ng Muslim. Ito ang tanong. Sapagkat sinabi mo na ang Biblia ay hindi kinasihan ng salita ng Diyos. Ang tanong, ang Biblia ba ay banal na aklat o hindi? Nasa negative po ako, kapatid na Wendell. Kaya hindi po. Okay. Kaya nga negative eh. Hindi. Okay. Kung mabasa ko sa aklat ng mga Muslim na sinabi, ang Bibliang Katoliko mismo ay banal na aklat, sangayon kang nagsinungaling ka. Ginamit namin ang salitang banal, ngunit hindi namin pinaniniwalaan ito para naman may parating sa inyo na may mga kasulatan talaga na nauna pa sa Quran. Kung gayon, aaminin mo na ginamit mo para ng mga Muslim ang salitang banal na tumutukoy sa Biblia. Ngunit ang sagot mo kanina, hindi banal ang Biblia. Alin ang totoo? Ang nakasulat o yung sinabi mo? Ang sinabi ko. Kung gayon, aaminin mo sa harap ng mga Muslim ang nakasulat ay mali. Sinagot na kita, kapatid na Wendell. Sinagot na kita. Ginagamit namin ang pagsusulat para lamang may parating sa inyo na meron kami pinaniniwala ang aklat ng mga nauna pa, natatatawag namin banal. Ngunit hindi yung tinutukoy na Biblia yan na hawak mo, lalong hindi ito. Ang tinutukoy namin siguro na salita ng Diyos na Biblia, yung original na kalagayan nito. At ipagpresenta mo yun, maniniwala kami ka. Kung ipabasa ko ngayon sa moderator na ang tinutukoy na banal na aklat ay ang Bibliang Katoliko, sangayon ka bang talo ka na? Bawat aklat dapat itong suruin, kapatid na Wendell. Ang sabi sa aming Quran, Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. In other words, ipresenta niyo ang Biblia, baka naman kasi yung nagsulat niyan, iba rin ang kanyang sinasabi na Katolikong Biblia at hindi ang hawak mo. Follow-up question. Sabi mo, ang Biblia ay banal. Samantalang ayon sa aklat na isinulat ng Muslim, ang Biblia ay banal na aklat at itong Biblia na ito ay Katolikong Biblia. Ngayon ang tanong, sang-ayon ka ba? Kung mabasa sa moderator na Katolikong Biblia ang tinutukoy, talo ka na sa debating ito. Sinagot na kita, kapatid na Wendell, ang linaw ng sagot ko, kapatid. Ang sabi ko sa iyo, baka hindi ang hawak mong Biblia ang tinutukoy nung may akda ng aklat na yan. Alamin natin muna kung sino ang may akda niyan, pagkatapos yan, itanong natin sa kanya, ito bang Katolikong Biblia ito na hawak ko ang sinasabi mong Holy Bible? Kaya ang follow-up na tanong ay ganito. Kanina sinabi mo, ang Biblia ay hindi banal. Ngunit ngayon, ang Biblia Katoliko ayon sa aklat ay banal. Hindi ko na sabi yan. Yung may akda niyan. Sabi mo kanina na ang Biblia ay hindi banal. Samantalang ang may akda nito nagsabi, ang Biblia Katoliko ay banal. Aaminin mo ba sa harap ng mga Muslim na ang nakasuwag ang... Aaminin mo ba na ang nakasulat nito ay talagang mali? Ganito yan, kapatid. Sinagot na kita eh. Baka yung author niyan, iba ang tinutukoy niya at hindi ang hawak mo na babasahin. Okay. So, ibang aklat na naman ang gagamitin natin. Dapat. Kasi Okay. dapat hanapin mo yung taong nagsabi niyan at sasabihin natin, ito ba'y tinutukoy mo yung sinasabi ni Brother Wendell na Bible na holy? Sabi mo kanina na hindi talaga matanggap ng mga Muslim ang mga Biblia. Kaya ang tanong, lahat bang bahagi ng Biblia ay dapat tanggapin ng Muslim o hindi?
Ilang bahagi lang po nito na hindi talagang buong kundi siguro baka 0.001%. Okay. Kung mabasa ko naman ayon sa aklat ng mga Muslim, na lahat ng bahagi ng Biblia ay dapat tanggapin. Sang-ayon ka ba na nagkamali ka? Uulitin ko na naman sa'yo, kapatid na Wendell Alamin natin dun sa author ng aklat na binabasa mo, kung yung bang sinasabi niyang Biblia, yung babasahin mo. Ang linaw ng sagot. Sagutin mo ang tanong. Sinagot Kung niya ng tanong. ipabasa ko sa moderator na dapat walang bahagi ng Biblia, ang lahat ay tatanggapin ng mga Muslim. Ayon sa iyo, hindi tatanggapin. Samantalang ayon sa aklat, dapat tanggapin ang lahat na bahagi. Sinong nagsabi ng katotohanan? Ako. Kung gayon, aaminin mo naman na may akda nito ay nagkamali. Hindi ko sinasabi nagkamali. Ang sinasabi ko, alamin natin yung may akda niyan, kung alin yung tinutukoy niya na aklat na Biblia. Baka iba yun sa Biblia ang hawak ko. Baka nga ito yung sinasabi niya doon. O baka sa'yo yun. Okay. Ang dami mong dalang Biblia. Sabi mo kanina, di mo yata nabasa ang Biblia sa Tagalog at Bible sa English. Ang ating pagsabi, so that Bible is an inspired word of God. Ang tanong, anong nakasulat sa 1 Timothy chapter 3, verse 16 o 15 hanggang 16? Sa Bibliang dala mo, The Living Bible. Sang-ayon po dito sa ikalawang Timoteo 3:15 hanggang 17 na binasa mo rin kanina. Sa Living Bible. Ang Living Bible. Yes, hindi po ito sa Katoliko, sa imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. May dala kang Living Bible. Yun ang tinanong ko. So, hindi na po ito. Huwag kang magtanong sapagkat ako ang magtanong sa iyo. Hindi kinatali. Okay, sandali lang po. Okay, ang tanong po ay ganito. Sa Living Bible ay babasahin mo ang salitang Bible na dala ni Ustaz Barcelon. So ngayon, kukunin na po yung Living Bible para babasahin po ng negative side kung andyan po ba talaga yung salitang Bible sa loob niya. Konting katahimikan lang po, ha? Konting katahimikan lang po. Hindi po nakakapag-concentrate yung mga gwapo nating mga debater lang po. Tahimik lang. 15 up to 16. Hindi ako na. Ito po ang pagkakasabi sa Living Bible with paraphrase. The whole Bible was given to us by inspiration from God and to make us realize what is wrong in our lives. It strengthened us out and helped us to do what is right. Tanong, sang-ayon ka ba ng ating paksa ay nabasa mo sa Biblia ang dala mo mismo? Okay po, konting katahimikan lang po. Opo. Konting katahimikan lang po. Okay, ano pa? Okay. Hindi po ako sangayon. Okay. Hindi sa ngayon, sister. Follow-up question. Bago pa lang nabasa mo ang dala mo mismong Biblia na the whole Bible. Ngayon, sabi mo hindi ka sang-ayon na nabasa mo. Kung ngayon maliit mong pinagulaan na yung ginamit mo at binasa mo ay nasa loob mismo ang salitang Bible? Pinagbubulaanan ko po. Maraming salamat. Sunod na tanong. Sangayon ka na ang ating paksa ay nabasa mo sa dala mo mismong Bible? Sangayon po ako. Okay. Kaya nga po ako nagbasa. Kanina sabi mo, hindi ka sangayon na nabasa mo. Ngayon, sinabi mo, sangayon kang nabasa mo. Alin ang totoo?
Ako nga nagtanong sa iyo yan eh. Alin ang totoong Biblia? Ito ba o doon eh? Bakit binabalik sa akin? Objection, Moderator. Ako ang magtanong, siya ang sasagot. Sige. Okay, tanungin po ang sagot. Ako nga po ang nagtanong noong moderator. Bakit niya ibinabalik sa akin? Alin dito nga ang totoo? Okay. Kasi ngayon, siya ang tatanong, ikaw ang sasagot. So, mamaya na yun sa komentary ninyo. So, ang tanong, ulitin para masagot ni Ustads. Sabi mo kanina, kapatid na Ustads, hindi ka sang-ayon na nabasa mo ang salitang Biblia sa hawak mong Biblia. Opo. Ngunit, sinabi mo naman na sang-ayon ka nabasa mo ang ating paksa. Opo. Ngayon, alin ang totoo? Nabasa mo o wala? Nabasa po. Okay. Very good. Sunod na tanong. Bakit very good lang? Huwag kang magtanong. Ako ba magtanong sa'yo? Baba kasi. Okay. Sabi mo, ang Biblia ay essence, hindi siya salita. Ito ang tanong. May mabasa ba sa lahat na Biblia na dala mo na ang Biblia, pati na yung aklat katoliko, ng Biblia ay essence lang, hindi salita? Kung may mabasa ka, talo na ako! Kapatid na Wendel, ang sabi ko sa iyo, hindi yung mababasa. Ang sinabi ko sa aking pananalita, hindi ito nagpapatunay na ito ay salita ng Diyos. Kundi ito ay may diwa lamang. Diwa sapagkat ang orihinal na salita ng Diyos ay ipinahayag sa orihinal na lingwahe. Follow-up question. Hindi ko tinanong kung ano ang interpretation mo. Ang tanong ko, may mabasa ba sa naturang mga aklat, pati na isali mong aklat ng Katoliko, sa iba't ibang Biblia, na ang Biblia ay diwa lang. Pag may mabasa ka, talo na ako, mag-Islam ako. Wala ganon, kapatid. Kung ngayon, ang sinabi mo na ang Biblia ay diwa lang, sangayon ka na sinabi mo yun na walang batayan. Hindi po batayan yun, kundi nakikita po natin, diwa lamang talaga eh. Pag sinabing diwa, hindi ito ang original niya, kundi nagpapahayag lamang ito na maaaring galing ito sa salitaan ng Diyos, na original niya. Kaya nga diwa ang tawag doon. Palitan ko 2 minutes, 54 seconds. We have 2 minutes only. Sa ibang debate mo, Ustads, napanood ko yun ha. Ang galing mo talaga. Pero sinabi mo sa harap ng mga Muslim at mga Kristiyano, ang salitang Biblia ay hindi mabasa sa loob ng Biblia. Ang tanong, panindigan mo ba yung salita na yon hanggang dito? Mananatili po yan hanggang sa katapusan ng mundo. Okay. Kung ngayon, alam mo ba na sa Bibliang Grego, ang salitang Biblia ay mabasa natin sa loob mismo ng Biblia? Sa Bibliang Grego po, maaaring may tawag po ng Biblos. Kung may mabasa tayo, ipabasa natin sa moderator na hindi Biblos, Biblia mismo. Sangayon kang talo ka na. Hindi ko po sinasangayunan na ako'y talo. Ang sinasangayunan ako, may mababasa. Ikaw naman. Sapagkat yun mismo, ang tinanong ko siya kanina, kung meron ba dito sa mga aklat na ito, at mamay papaliwanag natin. Sa Grego ba, kapatid ng Ustads, ang nalaman mong nakasulat sa loob mismo ay Biblos lang, hindi Biblia? Ulitin ko ang tanong, moderator. Ibig mo bang sabihin na batay sa Bibliang Grego, ang nakasulat ay Biblos lang, walang nakasulat Biblia? Ta-Biblia siya. Ta-Biblia. Kung merong Biblia, walang ta, sangayon ka rin. Kapag yun ang tama, ta-Biblia. Kung meron din ta-Biblia, sangayon ka. So sangayon ka sa nakasulat sa Sikang Timothy chapter 4 verse 13, and tuwa di pala kalpo yung kuminus mirikay na Biblia, malyong tatas libranas. Very good. So kung ngayon, nang ipinahayag mo sa harap ng mga Muslim at Kristiyano na ang Biblia ay hindi mabasa sa loob ng Biblia, samantala ngayon sang-ayon ka na ang salitang Biblia ay nasa Biblia mismo, alin ngayon ang totoo? Patanong ba yun? Anong yun? Ulitin ko?
yung nakasalin sa ibang Biblia. Ito, nag-iisa. Invento lamang at isiningin yung salitang Biblia. Okay? Kung may ibang salin na nakasulat ang salitang Biblia mismo, sa ngayon ka, hindi nang Yan nag-iisa. nga yung invento eh. Oo. Yan yung pagdadagdag, sabi mismo ng inyong libro at babasahin publication. Mamaya. Okay, susundin kita. Ginamit mo ang Aklat Katoliko. Saan mabasa sa Aklat ng Katoliko? We're running out of time. Out of time, brother. Okay, No more thank time. you, thank you. Okay. Okay po. Okay, salamat po. Is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.